Dahil sa bayarang babae, naharap ngayon sa patong-patong na kaso ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Paulo Pulong Duterte. Matapos itong ireklamo ng babae sa may-ari ng club na pinasukan ni Pulong ang di umano'y hindi nito pagbibigay ng napag-usapang presyo ng bayad. Ayon sa may-ari ng club, nagsumbong umano sa kanya ang babaeng binayaran ni Pulong. Sinabing 1,000 pesos lamang umano ang bayad sa kanya, malayo sa 13,000 pesos na napag-usapan. Dagdag pa ng may-ari ng club na galit din umano si Pulong sa kanya dahil hindi umano nito nabigyan ng kababaihan ang mga kasama niyang bodyguard. Dahil sa reklamo at hindi nasunod ang kagustuhan ni Pulong Duterte, nagwala at muntik nang saksakin nito ang mismong may-ari ng club na si Criston Patriarca. Mapapanood sa nilabas na CCTV footage ang naging pagtatalo ni Duterte at Patriarca. Makikitang galit na galit si Duterte. Kapansin-pansin din ang dala nitong kutsilyo sa kanyang kamay. Habang sinasaktan ni Pulong si Patriarca, makikita naman na nakatayo at tila nanonood lamang ang mga kasamang bodyguard ni Pulong Duterte. May info ba kayo sa establishment o paano kumalat tong video? Do we need to protect them and herald them as heroes? Mas dapat kasi pinag-uusapan to para kahit konti may laban tayo sa mga ganito. Documenting like phone video, stuff helps, so dapat maging standard to. Hopefully, in the future may mga CP footages na din tayo pag may ganitong incident. Hindi naman ako na-surprise like katakataka ba ba na makakita ng ganyan sa pamilya nila? Hello, nagahari sila sa Davao. Sa kilos, galaw at pananalita nila, alam mo nang mga hindi gumagawa ng matino, yang pamilyang yan. Mga literal na tangalan talaga, mga nagpapauto sa angkan ng berdugong yan. Grabe mga Duterte talaga, dapat wala nang makaupo sa kanila. Grabe mga abuso sa posisyon ang Lord, I pray po talaga na ma-impeach si Sara Duterte na nakawan niya lang po mga Pilipino at lulubugin niya lang ang bansang Pilipinas talaga sa utang. May normal ba sa pamilya nila? Ayan na yung normal sa pamilya nila, nakalakihan na talaga. Sigurong normal ang kayabangan at kawalangian sa kanila, na feeling nila hawak nila mga tao sa paligid nila. Grabe, very teleserye yung atake. Yung bodyguards hinarangan yung pinto, pinaalis yung ibang tao, waiter sa vicinity. Plus may naka-cross arms pa sa paligid na naka-back up. Regardless of the context with how this looks, how shows that a trashy family they are.
from top to bottom. Magpanggap na mabait doesn't make any difference sa image nila, nor it would increase chances na mapalayas si Digong. However, pagiging barumbado motivates their power base na gusto lagi ng vigilant justice. Gising na mga taga Davao, hayaan niyong mamuno sa lugar ninyo ang mga tunay na maglilingkod para sa inyo. Tama na ang pangbubulag-bulagan, hindi kayo ang prioridad ng mga Duterte kundi ang mga sarili nilang interes. Wishful thinking if you think may iba nyo opinyon ng DDS, yung mass neutralization ng mga junkies okay nga sa kanila. DDS worshippers believer that Dutertes are gods on earth so they can take the law in their own hands and inflict punishment. We as Catholics were raised not to question faith, so this is just exactly the same practice. Una ko tong nakita sa Facebook kahapon pero sa comment section andon yung salaysay nung sinasaktan niya. Not sure if it was true pero kaya daw siya sinaktan dahil hindi nabigyan ng babae yung isa niyang bodyguard. Bale, buka ito ata yung sinasaktan ng lalaki tapos kulang ata yung nadalang babae. I can seem to find yung mismong nag-upload. I'll send here pag nahanap ko siya ulit. May plan yata kasi siya lumabas ng bansa para maglinis ng pera nila . I-leverage siguro yung case na to para ma-hold siya.